Magandang gabi po sa lahat. Narito ang latest update patungkol sa binabantayan natin na si Bagyong Aghon as of 11 p.m. So unahin po muna natin yung latest satellite image and yung latest information po natin. As of 10 p.m. ay lumakas pa itong si Bagyong Aghon at naging nasa typhoon category na po ito. Huli itong namataan sa karagatan ng Burdios, Quezon, over the coastal waters of Burdios, Quezon, at nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour, malapit po yan sa gitna, at pagbugso na umaabot na 180 kilometers per hour. Sa ngayon po, bumilis yung pagkilos nitong si Bagyong Aghon at kumikilos pa palayo ng ating Philippine landmass sa direksyon na northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, although kumikilos pa palayo ng ating bansa, itong si Bagyong Aghon, kung makikita po natin sa satellite image, malaking bahagi pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan ay naapektuhan pa rin ng mga kaulapan at posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. So recap po tayo sa mga naging landfall nitong si Bagyong Aghon sa mga nakarang araw. So yung unang landfall niya po ay nasa Homonhon Island, sinundan po ng Giporlos, Eastern Samar. At yung third landfall naman po niya ay nasa Basiao Island, sinundan ng Cagduyong Island, Batuan Ticao Islands, sa Masbate City. And yung seventh landfall niya po, kumilos po siya papuntang Marinduque, sa Torrijos, at yung 8th landfall naman po niya ay sa Lucena City, Quezon. And yung latest landfall niya, kaninang 6:50 p.m. ay dito sa Patnanungan, Quezon. So kung makikita po natin sa kanyang pagkilos, tinahak niya pong ilang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may Southern Luzon, at kumikilos na po siya pa northeastward, papalayo ng ating bansa. Yun po nakikita natin sa latest forecast track po natin. As of the moment po, inaasahan natin mareretain yung kanyang typhoon category habang patuloy na kumikilos papalayo ng ating Philippine landmass. Generally northeastward po yung kanya magiging pagkilos, at for the next 24 hours inaasahan po natin, or sa darating na Lunes 8 p.m. nasa may silangang bahagi na po siya ng Tuguegarao City, Cagayan. Samantalang pagdating naman po ng Tuesday 8 p.m. bibilis pa po yung pagkilos niya, nasa may silangang bahagi naman ng Itbay at Batanes. And pagdating naman po ng Wednesday evening, or possible po by Wednesday ay possible exit par na po tayo nitong binabantayan na si Bagyong Aghon. Sa darating na Wednesday po yan, nasa 1,305 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So ano po yung inaasahan natin, or yung mga areas na posibleng maapektuhan pa rin ngayong araw, ngayong gabi rather, dahil dito sa binabantayan natin na si Bagyong Aghon. So currently nakataas pa rin yung tropical cyclone wind signal number 3 sa Polillo Islands. Samantalang signal number 2 naman ay patuloy pa rin nakataas sa Aurora, pati na rin sa northern at central portions ng Quezon at northern portion ng Camarines Norte. Samantalang signal number 1 naman po, yung mga naka-highlight ng blue, mostly yung eastern sections po yan ng central Luzon, or northern Luzon, pati na rin malaking bahagi ng Calabarzon, pati na rin sa Marinduque. So asahan pa rin po natin mararanasan yung malakas na hangin sa eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, sa eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Nueva Ecija, pati na rin sa southern portion ng Bataan, eastern portion ng Pampanga, buong Bulacan. Inaasahan pa rin po natin signal number 1 nakataas sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, pati na rin sa Marinduque, at nalalamig bahagi ng Quezon at nalalamig bahagi ng Camarines Norte, pati na rin sa northern portion ng Camarines Sur. So ano pong inaasahan natin dulot ng epekto nitong mga tropicals, or nitong si Bagyong Aghon? Nakataas pa rin yung mga tropical cyclone wind signals. Inaasahan pa rin po natin yung malalakas na hangin na dulot nitong binabantayan na bagyo, kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan mula ngayong gabi hanggang bukas po ng gabi, asahan pa rin po natin yung malalakas na mga pag-ulan na posibleng umabot ng 100 to 200 millimeters, lalong-lalo na po sa Polillo Islands. Samantalang asahan pa rin po natin yung 50 to 100 millimeters sa ilang bahagi po ng Calabarzon, Bicol Region, as well as ilang bahagi ng Central Luzon. Diyan po sa Aurora, Rizal, Laguna, pati na rin po sa Metro Manila,
Camarines Norte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian and Cuyo Islands, Antique, Aklan, nalalabing bahagi ng Quezon, pati na rin silang silang bahagi ng Isabela, Nueva Ecija at Bulacan. Kaya asahan po natin, lalong-lalo na sa mga nabanggit na lugar, ang posibilidad ng mga pagbaha o mga pagguho ng lupa dulot ng malalakas na mga pag-ulan. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, dahil malalakas na hangin po ang dulot nitong si Bagyong Aghon, nakataas pa rin yung gale warning sa mga baybayin ng Aurora, Marinduque, Quezon kasama ang Pulilio Islands, pati na rin sa southern coast ng Batangas at northern coast ng Camarines Norte. Samantalang moderate to rough seas pa rin po ang mararanasan sa northern at eastern seaboards ng ilang bahagi ng Luzon at nalalawing karagatan ng Bicol Region. So ano pong inaasahan natin sa mga susunod na araw patungkol dito sa binabantayan natin ni si Bagyong Aghon? So generally, continuous intensifying pa rin po itong si Bagyong Aghon. Although nasa typhoon category po inaasahan natin hanggang lumabas po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Generally, northeastward po yung pagtahak niya and possible exit PAR pagdating ng Wednesday. Paglabas naman po ng PAR, possible po na mag-weekend or hihina na po itong si Bagyong Aghon. At yan lang po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Ingat po tayong lahat. Thank you for watching. Stay curious, stay informed.